Ibinulgar nga po na nagkaroon si Anthony Davis ng ligament tear sa kanyang kamay noong nakaraan laban sa Utah Jazz, kaya inaasahan mawawala ito ng ilang buwan bunsod ng injury. Posible pa nga maging out for the season kung sakaling makapagdesisyon siyang sumailalim sa isang operasyon. Dahil nga sa pagkawala muli ni Davis, kailangan na naman nila ng mga player na kayang mag-step up. Buti na lang andyan ang batang player na si Max Christie na patuloy na nag-i-improve ang kanyang laro. Sa katunayan, habang tumataas ang kanyang nakukuhang playing time sa Dallas, tumaas na rin naman ang kanyang produksyon, lalo sa scoring at nagiging efficient na ang kanyang shooting. Bukod dyan, malaki ang impact nito sa depensa at sa pinapakitang performance pa lang nito, malaki ang posibilidad na meron pa siyang i-improve bilang 3-and-D player. Kailangan lang naman nila itong pagtuunan ng pansin sa mga susunod na laro. Ayon sa report, mas gusto nga ni Coach Jason Kidd ngayon ang nilalaro ni Max Christie kumpara kay Anthony Davis. Samantala, kamakailan lamang may kumalat sa social media na isang trade rumors na sa huling stage na nga daw ang Los Angeles Lakers at Sacramento Kings patungkol sa trade ni Domantas Sabonis at Keyon Ellis. Pero matapos na lumabas ang ganitong balita, pinasinungalingan nga agad ito ng ilang mga insider. Wala pa rin namang ginagawang pag-uusap ngayon ng Lakers at Sacramento, though totoo rin naman na interesado ang Lakers kay Sabonis, sadyang uumpisahan pa lang naman ng Lakers ang pakikipagnegosasyon sa isang trade. Sa madaling salita, mag-o-offer pa lang si Rob Pelinka ng package sa Kings. Hindi pa nga nila alam kung makukuha nila ito agad since may ibang teams ang interesado rin na makuha siya na mayroon ring mas magandang offer sa Kings. Kaya literal makikipagsapalaran sila sa pagkuha sa kanya sa trade deadline sa February. Samantala, simula nga po na maging opisyal na gawing available ng Memphis Grizzlies si Ja Morant sa market, iba't ibang kupunan nakipag-usap na ngayon sa front office sa kanilang team para alamin kung paano makukuha ng mga ito ang kanilang star player. Pero sa kabila ng madaming team na interesado sa makapag-trade sa kanila, meron lang naman isang kupunan ang may malaking chance ang makuha siya. Ito walang iba kundi ang Miami Heat na literal desidido at desperado na makuha si Ja Morant. Kumpara sa ibang mga kupunan, sila ang may pinakamagandang trade offer para sa Memphis Grizzlies gamit sina Tyler Hero at Simeon Fontecchio. Balak ngang gamitin ng Miami si Morant bilang bagong katandem ni Bam Adebayo. Well, alam naman nga ninyo na ilang taon na rin naman yung dumedepende ang Miami Heat kay Hero. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin naman ito nabubuhat ang team. Masyado itong lamya sa tuwing pumapasok sa playoffs at kapag tumataas ang fisikalidad ng kanilang laro. Kaya imbes na umasa na naman kay Tyler Hero ang Miami Heat, posibleng gamitin na lamang nila si Ja Morant bilang kapalit nito para mapa-improve lalo ang laro ng kanilang prangkisa.